pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa sabotage or in Tagalog sabotahe, no? Kung bakit nga ba may mga tao na mahilig silang manabotahe sa success ng ibang tao, no? Kung bakit nga ba may mga tao na hindi masaya kapag nakikita nila na yung kapwa nila ay nagtatagumpay na sa buhay, no? Diyan na pumapasok yung sabotahe, no? Ano nga ba ang dahilan ng sabotahe na ito, no? Kung bakit may mga tao na gumagawa nito, no? Bago ang lahat guys, no, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin nitong salitang sabotahe, no? Ang sabotahe na ito guys ay isang intentional siya na paninira ng isang tao sa, halimbawa, paninira nila sa personal na buhay natin or paninira nila sa mga bagay na meron tayo, 'di ba? Kumbaga intentional siya, no? Sinasadya talaga siya na sirain, no? Para na rin pigilin tayo sa kung ano man yung success na pwede nating makamtan sa buhay natin, no? Kaya ang ginagawa nila, gumagawa sila ng paraan para i-stop tayo, para wala tayong marating sa buhay natin, no? Ano nga ba ang dahilan ng pananabotahe ng iba sa buhay natin, no? Isa na talagang dahilan diyan, maaaring insecure sila, no? Isa talaga itong insecurities na ito na dahilan kung bakit yung ibang tao sinasabotahe tayo kapag alam nila na may personal growth na tayo or umuunlad na tayo sa buhay natin, lumalago na tayo, ang ginagawa nila, sinasabotahe nila tayo, no? Kasi nga insecure sila. Halimbawa, kilala natin, kaibigan natin, kapitbahay natin yung mga tao na yan, no? Ayaw nila na may marating tayo sa buhay natin kasi nga sila na-stuck sila sa kung anumang buhay meron sila. Kaya ang ginagawa nila, sinasabotahe na lang nila yung iba, no? Para pumantay doon sa level nila, para wala ding mangyayari sa buhay ng ibang tao kasi nga insecure sila, no? Kino-compare nila yung buhay nila sa buhay ng ibang tao, kung anong wala sila, doon sila nagpo-focus, no? Kaya ang nangyayari tuloy, no? Kasi nga hindi sila masaya sa improvement ng iba, hindi sila masaya sa growth ng iba. Pinipigilan nila na wag ding lumago yung kapwa nila dahil yan sa insecurities, no? At saka pangalawa naman dyan, maaaring itong mga tao na nananabotahe sa atin ay takot sila sa pagbabago sa buhay nila kasi syempre, 'di ba, kapag ikaw umuunlad ka na, nakitaan ka nila na magkaroon na ng progress ang buhay mo, natitreten yung sariling buhay nila, no? Siyempre kapag nakitaan ka nila na umuunlad ka na, parang obligado sila na magkaroon din sila ng growth, magkaroon din sila ng improvement. Kapag hindi sila ready sa ganong pangyayari sa buhay nila, ang gagawin nila, sasabotahiin ka nila para hindi mo matupad kung ano man yung gusto mong marating, para itigil mo kung ano man yung naumpisahan mo na gawin, no? Yan ang isa sa dahilan kung bakit sinasabotahe tayo ng kapwa natin, no? Pangatlo naman dyan, gusto nila magkaroon ng power. Halimbawa, nagtagumpay sila sa pananabotahe nila sa'yo, itinigil mo kung ano man yung naumpisahan mong gawin, hindi mo na itinuloy dahil na-overwhelm ka doon sa pananabotahe sa'yo, di ba? Napagod ka. So, nagtagumpay sila, di ba? Masaya sila ngayon. Nagpipiling powerful sila ngayon, di ba? Gumaan ang pakiramdam nila kasi nga, nagtagumpay sila sa'yo, di ba? Doon sa pinaplano nila, di ba? Feeling powerful sila, feeling superior sila kaysa sa'yo kasi nga, napigilan ka nila na huwag mong ituloy kung ano man yung mga naumpisahan mo nang gawin. At saka pang-apat naman na dahilan kung bakit sinasabotahe ka ng iba, maaaring may sama ng loob sila sa'yo, no? Halimbawa, may naging alitan na kayo sa nakaraan, may naging confrontation kayo, or nagkaroon kayo ng pagtatalo nitong tao na ito, no? Hindi siya naka-move on doon sa pagtatalo ninyo, gusto siyang gumanti sa iyo, kaya ang ginagawa niya, lahat ng mga inumpisahan mo nang gawin, lahat ng mga gawain na pwedeng makapagbigay ng success sa'yo, sinasabotahin niya para wala kang marating, no? Ito ang mga dahilan guys, no, kung bakit nakakapanabotahe ang mga tao sa atin, no? Kaya dapat talaga ay iwasan natin yung ganitong mga tao kasi mga toxic itong mga ganitong uri ng tao, no? Yung mga tao na hindi masaya para sa success ng iba, yung mga tao na nai-insecure sa kapwa nila, yung mga tao na naiinggit kapag nakikita nila yung mga tao na umuunlad na, kapag nakikita nila yung mga tao na nagtatrive na sa buhay nila, ay pilit nilang hinihila pababa, no? Napaka-toxic ng ganitong mga tao. Kaya dapat, no, alisin natin yung sarili natin sa ganitong mga tao, no? Huwag nating isurround yung sarili natin sa ganitong uri ng mga tao, no? Dahil walang mangyayari sa buhay natin kapag lumapit tayo sa ganitong uri ng tao, no? Tsaka, paano nga ba natin malalaman na tayo ay sinasabotahe na pala ng kapwa natin, no? Number one na talaga dyan, sila ay laging may negatibong komento sa mga ginagawa natin, no? Halimbawa, may natapos tayong gawin, ang gagawin nila, pipintasan nila or pupunain nila yung mga gawa natin para ay mapanghinaan tayo ng loob, no? Para ay pababain yung tiwala sa sarili natin, pababain yung halaga natin. Kaya ang ginagawa nila, pinipintasan nila lahat ng gawa natin, no? Hindi sila nagbibigay ng
magpapuri sa atin. Kung hindi, pinipintasan ka nila, pinupuna ka nila kasi nga gusto nila itigil mo yung gawa mo kasi walang naka-appreciate sa'yo, di ba? Pangalawa naman dyan, kapag yung mga tao na ito ay inaangkin nila yung credit ng gawa mo, inaangkin nila sa sarili nila no, na para bang utang mo sa kanila kung ano man yung mga naumpisahan mong gawin or ano man yung mga na-achieve mo sa buhay mo, parang ikaw pa ang may utang sa kanila, tinitake nila yung credit para sa sarili nila, di ba? Pangatlo naman dyan, kapag yung mga tao ay nagpapakalat ng maling balita tungkol sa iyo, sinisira ang puri kanila, di ba? Nagpapakalat sila ng maling information laban sa iyo para sirain ka sa mga tao, para sumama yung tingin ng tao sa iyo kasi gusto ka nga nilang i-drag down, gusto nga nila walang magtiwala sa iyo, gusto nga nila wala kang marating, kaya ang gagawin nila para sabutahiin ka, magpapakalat sila ng maling balita laban sa iyo para sumama ka sa paningin ng ibang tao, para ay bumaba ang tingin ng tao sa iyo, no, para wala kang marating sa buhay mo. Tapos pang-apat naman, halimbawa no, kapag yung pinipigilan nila kung ano man yung mga nararapat na mga information or mga ideas na pwede mong magamit para sa pag-unlad mo, parang ipinagkakait ba nila sa'yo, ipinagdadamot nila sa'yo yung mga information na kailangan mo para sa pagtatagumpay mo or para sa success mo, no? Isa din yan sa palatandaan na sinasabutahi ka ng kapwa mo, no? At saka pang-lima naman, halimbawa sa trabaho, may mga importanteng event sa trabaho, no, hindi ka nila ini-invite or hindi ka nila isinasali doon sa event na yun, no, isa yan sa palatandaan na ikaw ay sinasabutahi ka na pala ng kapwa mo, no. Tapos pang-anim naman, halimbawa katrabaho mo man yan or kapitbahay mo man yan, kaibigan mo man yan, halimbawa may ginawa ka, kinukumpit ka nila sa mga ginagawa mo, di ba? Para lang patunayan sa iba na mas magaling sila sa iyo, ang ginagawa nila, sinusubrahan nila yung pakikipag-compete nila sa iyo, no? Isa yan sa palatandaan na sinasabutahi ka ng kapwa mo or sinasabutahi ka ng mga kaibigan mo, no? At saka, pang-pito naman, kunyari, pinapakitaan ka nila na suportado nila yung ginagawa mo, pero ang totoo naman talaga, hindi, no? Gusto lang nilang mapalapit sa iyo para sabutahiin ka sa kung ano man yung mga ginagawa mo, di ba? Isa yan sa palatandaan din na ikaw ay sinasabutahi ka na ng mga kilala mo or mga kaibigan mo at ng kapwa mo, di ba? Ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa mga tao na nananabutahi sa kapwa nila, no? Sabi dito sa John 10:10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full," di ba? Pinaalala nga sa atin dito, ang mga kaaway nga natin ay dumating lang sila para tayo ay sirain, para tayo ay nakawin sa atin kung ano man yung para sa atin, di ba? Kaya nga ang ginagawa nila, kapag may mga naumpisahan tayong gawin, sinasabutahi tayo kasi gusto nila sirain yung gawa natin, gusto nila nakawin kung ano man yung mga naumpisahan nating gawin na pwedeng magbigay sa atin ng success, no? Gusto nilang angkinin, gusto nilang nakawin, gusto nilang sirain, di ba? Yan ang intensyon talaga na ang mga kaaway natin, kaya sana, no, huwag tayong magpapaapekto sa ganitong tactics ng mga kaaway natin, no, lalo na kapag ang ginagawa natin ay about sa mga kingdom works ni God. Asahan na natin na may mga tao talaga na mananabutahi sa atin dahil si Satan nga ayaw niya na maipagpatuloy natin kung ano man yung purpose natin sa mundong ito, kasi nga kapag nagtuloy-tuloy tayo sa mga kingdom works na ginagawa natin, nangangaral tayo sa mga tao about sa mga salita ng Diyos, diba? Nangangaral tayo sa mga tao about sa gospel ni God, magkaroon ng awareness ang mga tao tungkol sa mga salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nun ay mai-expose ang kasinungalingan ni Satan na ipinapakalat niya sa mundong ito. Kaya gagawin talaga niya lahat ng paraan para sabutahiin tayo, no? Gagamitin niya lahat ng koneksyon niya, lahat ng mga pwede niyang gamitin ng mga tao para tayo ay sabutahiin, kasi ayaw nga niya na magkaroon tayo ng tagumpay. Gusto niyang nakawin yung tagumpay natin, no? Kasi ayaw niya na marating natin kung ano man yung inilaan ni God na para sa atin, ano man yung gusto ni God na marating natin, no? Kaya talagang aasahan na natin na may mga mananabutahi talaga sa atin, no? Sabi naman dito sa Proverbs chapter 26 verse 28, no? "A lying tongue hates its victims, and a flattering mouth works ruin." Ibig sabihin, no, itong mga nagpapakalat ng mga maling paratang, mga maling information sa atin para sirain tayo sa mata ng ibang tao, di ba? Para magmumukha tayong
masama sa tingin ng iba. Itong mga tao na ito ay may galit sa atin, no? Or maaaring insecure, maaaring inggit sa atin itong mga ito, no? Kasi hindi naman tayo sisiraan ng mga ito kung wala silang personal na galit sa atin. May dahilan lagi ang paninira ng ibang tao sa atin, no? Maaring na-insecure sila or naiinis sila sa atin or naiinggit sila sa atin kaya nagagawa nila na paratangan tayo ng mga kung ano-anong paratang na pinapakalat nila sa ibang tao, no? At saka itong mga sinungaling na bibig nila na nagpapakalat ng maling balita sa atin, gusto lang ng mga tao na ito na mapahamak tayo, no? Para wala tayong marating sa buhay natin kasi nga mga insecure sila sa buhay natin, no? At saka sabi naman dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, no? So now, faith, hope, and love abide these three, but the greatest of this is love. Diba? Ibig sabihin, marami mang mga nananabutahi sa buhay natin, marami mang balakid sa kung ano man yung gusto nating marating sa buhay natin, no? Kapag tayo ay nagtataglay tayo nitong pananampalataya natin sa Diyos, higpitan pa natin yung pananampalataya natin sa Diyos, no? Walang imposible na mararating natin kung ano man yung mga pangarap natin sa buhay, kung ano man yung purpose natin sa mundong ito, kung ano man yung gusto ni God na marating natin kapag tayo ay magtiwala sa Diyos, kasi Diyos yan, walang imposible sa Kanya, no? Lahat kaya niyang gawin, no? At saka kapag tayo nagtataglay ng pag-asa sa puso natin, di ba? Halimbawa man, nabigo tayo sa unang attempt natin, tapos hindi tayo napanghinaan ng loob, lagi tayong may pag-asa na talagang makamit natin kung ano man yung gusto nating makamit, makamta natin kung ano man yung gusto nating marating sa buhay natin, no? Mararating talaga natin, makakamta natin yun kapag tayo ay umasa tayo sa Diyos, kasi si God ay God of hope siya, laging may pag-asa kay God, kaya napaka-imposible na hindi natin marating kung ano yung gusto nating makamtan sa buhay natin kung tayo ay umasa tayo sa Diyos, no? Kasi gagawin ni God lahat ng paraan para matupad natin kung ano man yung purpose natin sa buhay natin, basta wag tayong bumitaw sa Kanya, no? Lagi tayong umasa sa Diyos. At saka, higit sa lahat, ang pinaka-importante sa lahat ay yung nagtataglay tayo ng pag-ibig, no? Sa puso natin. Halimbawa, may mga gusto man tayong gawin. Halimbawa, sa atin na mga Christian tayo, ang ginagawa natin mga kingdom works ni God, diba? Yung pagpipreach ng mga salita ng Diyos, yung mga pagpipreach ng gospel of God, diba? Kapag mahal natin yung ginagawa natin, may pag-ibig tayong taglay sa puso natin, mahal natin si God, talagang intensyon natin na makapag-preach tayo ng mga salita ng Diyos para i-glorify natin yung pangalan ni God, diba? Kasi mahal natin si God, mahal natin yung ginagawa natin. Walang imposible na matupad natin kung ano man yung gusto ni God na marating natin sa buhay natin. Magkakaroon at magkakaroon tayo ng success sa mga ginagawa natin kung nagtataglay tayo ng pag-ibig sa puso natin, mahal natin yung ginagawa natin, mahal natin si God, diba? Mararating natin kung ano yung gusto nating marating dahil yan ay may taglay na pag-ibig, yan ang gusto nating gawin, yan ang naibigan nating gawin sa buhay natin, kaya hindi talaga imposible na marating natin, magtuloy-tuloy tayo kapag tayo ay may pag-ibig na taglay sa puso natin, no? So guys, no, yun lang naman yung aking mai-share sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.